Makikita naman natin si George na gulat nang may makitang mayroon ng karayom na nakatusok sa gilid ng kanyang leeg. At dito ay nagtanggoan na si Rockil at si Zayntis na hudyat ng kanilang pagsisimulang pagkuryente. At sinasabi sa isip ni Rockil na hindi pa iyan ang tinutukoy niyang parang kagat ng langgam. Makikita naman natin dito si Zayntis na sinimulan na ang pangunguryent kay Rockil. Makikita din natin ang pag-inde ni Rockil sa kuryenteng tumama sa kanya kasabay ng paggana ng kanyang magic circle sa kanyang puso. Dito naman ay nagtataka si George na kung ano ang mga nangyayari. Makikita naman natin na isinasalarawan ng kanyang puso na tila may isang battery na napapaloob dito at sinasabing maigi daw ang nangyayari dahil maayos na dumadaloy dito ang kuryente. Sa loob-loob din ni Rockil ay gusto niyang ipakita sa lahat ang nangyayari, at gusto din niyang ipagkalat nila ito ng buong puso hanggang sa gusto nila. Ipagkalat nila ang balita tungkol sa makasaysayang paggagamot na ito. At ito rin daw ay tinatawag na viral marketing. Makikita naman natin na ang lahat ay nagugulat na may pagkamangha maliban kay Garden dahil ito naman ay hinimete at sinasabing hindi siya makapaniwala na sinusunog ang kanyang alaga gamit ang kuryente. At dito naman sisimulan na ni Rockil na ipasa ang nakuha niyang kuryente. At makikita natin dito na hinawakan ni Rockil ang karayom sa leeg ni George upang siya ay makapasok na sa katawan nito. Sa susunod na eksena ay muli natin makikita si Rockil sa loob ng katawan ni George ngunit sa pagkakataong ito ay may dala na siyang kung anong bagay na tila gamit sa pangmasa ng tinapay. Hanggang sa matagpuan niya ang abnormal na signal sa vagus nerve ng bata. Ngunit tila iba ang kanyang pakiramdam. Na tila ba may mangyayaring hindi maganda. At dito nasabi na lamang niya nayari na siya dahil ang daloy daw ng mana ay nagkakagulo na. Makikita natin dito si Rockil na tumatakbo at sinasabing ito ay malapit ng sumabog. Dahil malapit ng atake hindi ito ang bata. Makikita naman natin dito si George na tila nahihirapan na at tinatanong kung gaano pa daw siya dapat manatili sa ganoong posisyon. Sa pagpapatuloy, sa loob ng katawan ni George ay makikita natin na talagang nagmamadali na si Rockil at sinasabing sa kanyang pagtatansya ay mayroon na lamang silang 3 minuto bago atakehin ang kanyang sakit. Pero ang pinakamalala ay 1 minuto. Kailangan niyang mailagay ang negative na signal na dala niyang electrodes, dito ay hindi na maganda ang nangyayari dahil nauubusan na siya ng oras. At kahit nasagarin pa niya ang kanyang Azrahan core technique ay hindi sisipat, at mangangailangan pa rin ito ng 30 minuto. Makikita natin dito si Rockil na sobra na ang pagod at habol ang kanyang hininga at iniisip na itigil na muna ang kanyang paggagamot at ituloy na lamang sa susunod na pagkakataon. Ngunit dito ay hindi niya hahayaang mangyari ang pag-atake ng epilepsy dahil kung hahayaan niya itong mangyari, siguradong kakalat ang kung ano-anong kwento tungkol dito. Ang isa pa ay hindi rin siya sigurado na kung hanggang kailan kayang tumulong ni Zayntis sa kanya, at lalong hindi din niya alam na kung magkakaroon pa siya ng susunod na pagkakataon. Dito ay napapamura na si Rockil sa kanyang sitwasyon at sinasabing ang klase ng tao na tulad niya na may malubhang sakit ay wala na dapat na sinasayang na oras. Makikita natin dito si Rockil na kinuha ang atensyon ni Zayntis at sinabihan ito na palakasin ang power na kanyang nilalabas ng 3 beses sa kasalukuyang lakas nito. Nag-aalala naman dito si Zayntis at gusto sanang umalma ngunit makikita natin dito na sinabi ni Rockil na gawin na lamang ito at saka na siya magpapaliwanag. Muli ay nagpaalala si Zayntis na matinding sakit ang kanyang mararamdaman dahil dito, at dito ay buong loob na sinabi ni Rockil na hindi daw mahalaga sa kanya ang sakit. At dito ay sumunod na si Zayntis at sinimulan ng dagdagan pa ang kapangyarihang inilalabas niya na mula sa kanyang baston patungo sa likuran ni Rockil, at makikita naman natin dito na sobrang sakit na naramdaman niya dahil dito. Mayroon na lamang 10 segundo bago magsimula ang atake. Kailangan pa niyang makakuha pa ng mas maraming mana upang maproseso ito at matapos na ang paggagamot. Makikita natin na talagang nagmamadali na si Rockil habang hinahanap ang kinaroroonan ng abnormal signs. Hanggang sa makita niya ito at mabilis na binalutan gamit ang dala niyang electrodes na tila isang benda na ginagamit sa mga sugat. 5 segundo bago ang atake at hindi pa rin tapos ang kanyang pagbibenda sa nerve hanggang sa makikita natin si George na nagsisimula ng atakehin at may namumuo ng bula sa mga bibig nito. Makikita din natin ang mga empleyado ng palasyo na labis na nag-aalala sa pangyayari maliban kay Damian, na isa lang ang nasa isip niyang trabaho, ang protektahan si Rockil sa lahat ng oras. 3 segundo bago ang atake ay hindi pa rin tapos si Rockil. 2 segundo na lang ang natitira at makikita natin na natatarante na si Rockil dito. At 1 segundo na lamang ang natira hanggang sa makikita natin dito na sobrang lapit na ng pag-atake habang si Rockil ay patuloy pa ding ibinabalot ang mga electrodes sa nerve ni George. Ang asul na aura ni Rockil at ang pulang aura ni George ay kapwa nagwawala din sa loob ng katawan.
At dito ay makikita natin si Rockil na hawak pa rin ang karayom na nakatusok sa leeg ni George at si George naman ay makikita natin na nagsisimula na ang paninigas. Hanggang sa, makita natin na binitiwan na ni Rockil ang karayom sa leeg ni George. At si George ay tila nagulat at biglang bumalik sa normal na itsura at napasabi na lang ito ng, Kuya Rockil. Si Rockil naman ay sobrang pawisan at may mga asul na aura na bumabalot sa kanyang katawan at tinanong ang bata na kung maayos na daw ba ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda ay makikita natin si Zayntis na sobra din ang pagod dahil sa kanilang ginawa. Makikita naman natin ang mga empleyado na nagtataka at tila daw wala namang nangyari dito ngunit, makikita naman natin ang ate ni George na gulat sa nangyari, iniisip niya dito na karaniwan daw na nawawala ng malay si George sa tuwing nagsisimula na siyang atakehin ng kanyang sakit. Napabuntong hininga naman si Rockil at sinasabi sa kanyang isip na, mabuti na lamang daw at umabot siya dahil muntik-muntikan na daw siya doon. Ramdam din niya ang pagod ng kanyang katawan at tila ay namamanhid na ito. Dito ay lumabas ang system window at sinasabing ang request for medical treatment fees na level 2 ay nag-activate. Sinabi na ang pasyente ay si George na walang apelyido at ang klase ng panggagamot ay vagus nerve stimulation operation. Sa kasunod na system ay sinasabing nadagdagan siya ng 3 araw at ang kanyang inaasahang buhay ay 161 na araw. Masayang-masaya naman si Rockil dahil sa kanyang karagdagang buhay na natanggap. Muli ay lumabas ang system window at sinasabing nagamit daw niya ng sagad ang kanyang Ashrahan core technique at nakayanan ang matinding pakiramdam ng kanyang katawan. Sinasabi din sa window na dahil daw dito ay kanyang nalagpasan ang sarili niyang hangganan. Makikita natin na may halong pagdiriwang ang kasunod na lumabas sa kanyang system window at sinasabi na ang kanyang Ashrahan core technique daw ay nag-level up. Sa kasunod na window ay makikita natin ang mga impormasyon ng Ashrahan core technique, at sinasabing ito ay single circle level 2 na, sinabi din na malaki daw ang iniangat ng mana circle nito, na umaabot na 130%. Sinabi din ang kailangang stats para sa kasunod na level up ay 1,200 na health points. At sinabi din na ang kanyang kasalukuyang health points ay 200. Dito ay si Rockil dahil sa mga nakikita sa kanyang system, at siya ay namangha dito dahil ang kanyang core technique ay nag-level up, at lalo pa itong pinalakas. Lumabas ulit ang system window at sinasabi na, matagumpay daw niyang nalagpasan ang matinding kuryente na alloy sa kanyang katawan. Ang baga at ang bituka ay nagkaroon ng metal energy at nagkaroon din ng panangga para sa wood energy. Gaya ng metal na pangontra sa kahoy. Ang lamang loob na nagtataglay ng wood energy na si Atay ay nagising na. Sa kabilang banda, sa kaloob-looban ng katawan ni Rockil, may makikita tayong isang bata na suot varsity at may kaiabangang pumasok sa kwarto ng mga lamang loob. Dito ay ibinato niya ang kanyang bagahe sa mga andoon at sinabihang ang tatamad daw nila at kunin daw nila ang kanyang bagahe. Sa susunod na larawan ay makikita natin na magkakasama sila Baga, Bituka at Puso na tila hindi pinansin ang pagdating ni Atay. Tinanong naman ni Puso na kung siya daw ba ay baguhan. At makikita naman natin na masayang-masaya ang mukha ni Bituka dahil dito. Dahil sa narinig ay hinubad na ni Bituka ang kanyang panloob na damit na may nakasulat na apprentice, Ata. At nagsusumigaw sa tuwa at sinasabing excited na daw siya dahil hindi na daw siya ang magiging utusan sa grupo. Dito ay nilapitan ni Atay si Bituka at tinitigan ito sa mga mata. At walang sabi-sabi niya itong sinampal ng malakas. Makikita natin na nagmukhang Chinese na octopus ang pagmumukha ni Bituka dahil sa lakas ng pagkakasample ni Atay sa kanya. At may babalang sinabihan ito ni Atay at sinabing, subukan lang daw niya siyang utos-utosan, at kung gusto daw niyang makita si San Pedro. Balik sa window system, makikita natin na nagbigay ng 300 health points si Atay. At kasunod ay sinasabi na ang kanyang Baga, Puso at ang Bituka ay natuwa dahil sa bago nilang kasamahan kaya't ito rin ay nagbigay ng 500 na health points. Ngunit sa larawan sa system window ay makikita natin si Bituka na humihikbi at parang napilitan lang magbigay. Kasunod ding lumabas sa window system na ang birthday party daw ng Atay ay magsisimula na kaya't ito ay nagbigay ulit ng karagdagang 300 na health points. Sinasabing ang kanyang kasalukuyang health points ay 1,300 na. Masaya naman si Rockil dahil sa mayroon siyang bagong internal organ na nagising. At sinabi niya dito na simula daw ngayon ay mas marami na siyang makukuhang health points. Pakiramdam din ni Rockil ay napakaswerte niya ngayong araw dahil sa bukod daw sa nag-level up ang kanyang Ashrahan core technique ay nagising pa ang kanyang Atay at nakakuha pa siya ng mga karagdagang health points. Makikita naman sa system na nagtatanong ito na kung meron pa kaya. Ngunit dito ay kanyang sinabi na ito na muna sa ngayon. Hanggang sa marinig niya si George na tinatawag siya nitong Kuya Rockil. Sumagot naman siya na kung bakit daw. Sinabi ni George na parang may kakaiba daw sa kanya.
Ngunit bigla namang kinontra ito ni Rockil at sinabing wala daw kakaiba sa kanya. Sabay ang bunot ng karayom dito na kanina pa pala nasa leeg ng bata. Sinabi naman ni George na sa pangkaraniwan daw sa tuwing may kakaiba siyang nararamdaman, ang kanya daw paningin ay nandidilim at mawawala na siya ng malay. Sumagot naman si Rockil at tinanong ito na nagulat daw ba siya na hindi ito nangyari. Sumagot naman si George na, "Opo kuya." At dito ay may halong saya na sinabi ni Rockil kay George na, simula ngayon ay magiging ganyan na talaga, habang buhay. Nagulat naman si George dito at tinanong si Rockil na, "Talaga po ba kuya?" At muli ay sinabi ni Rockil na, "Oo George, hindi ka na magdudusa sa sakit mong yan, kahit kailan." Dagdag pa niya, para lalong makumbinsi ang bata, sinabi ni Rockil na kung nagsisinungaling daw siya ay maaari daw niya itong palitan bilang Crown Prince, bukas na bukas din. Makikita naman natin ang tears of joy sa mukha ng ate ni George at tinawag ang kanyang kapatid. Nang marinig, ay agad na sumulyap si George at bumati din sa kanyang ate, at agad ding tumakbo para yamakap. Makikita ang labis na kaligayahan ng magkapatid dahil sa magandang nangyari sa kanila ng araw na ito. Nasabi na lamang dito sa isip ni Rockil na tagumpay ang kanyang ginawa. Sa kasunod na larawan ay makikita natin ang mga empleyado kasama ng kanyang mga kawal na naiiyak na dahil sa pangyayari. Sa loob-loob ni Rockil, sinasabihan niya ang mga ito na nakita nila ng maayos na napagaling niya ang bata. At dahil dyan ay panahon na para sila naman ang magpalaganap ng balita sa kanyang nagawa. Iniisip ni Rockil na ito na ang panahon para dagsay ng mga tao ang palasyo para magpagamot. Sa pagpapatuloy ng pangangarap ng gising ni Rockil ay sinasabi niyang gagamutin daw niya itong lahat at makakakuha daw siya ng sandamakmak na karagdagang buhay. At dito ay makikita ulit natin may sa demonyong pagmumukha ni Rockil at sinasabing ito na ang simula ng kanyang buhay na walang katapusan. Ngunit bigla siyang may naramdaman sa kanyang ulo. Napatingin siya kay Garden na parang gulat na gulat at si Damien naman ay walang emosyon na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. At dito ay napagtanto niya na muli siyang mawawala ng malay. Sa kanyang pagkawala ng kamalayan ay tuloy ang birthday party ni Atay. Makikita natin dito na masayang-masaya ang lahat. Bidang-bida si Atay na nasa gitna at akbay-akbay nila Puso, Baga at Bitoka. Sa pagkakataong ito, makikita ulit natin ang damit na may nakasulat na Apprentice Ata, ay muling suot-suot ni Bitoka, at makikita din sa kanyang mga mata na lumuluhan dahil sa tears of joy, tears of disappointment pala. Kasunod ay sinasabi ng system na natural lang daw na kailangan niya ng pahinga dahil sa sobrang pagod na natamo ng kanyang katawan. Sa susunod na eksena, gabi, sa loob ng kwarto, ay makikita natin si Rockil sa kanyang kama na mahimbing na natutulog hanggang sa dahan-daang pagmulat ng mga mata nito. Ramdam pa rin niya ang pagod ng kanyang katawan, at dito ay iniisip na kung gaano kaya siya katagal na wala ng malay. Sa gilid ng kanyang kama ay makikita natin sila Gaintis, Damien at syempre ang kanyang personal doctor na si Garden na sinasabing mabuti raw at nagising na siya. Dito naman ay pabirong sinabi ni Rockil na bakit daw nila siyang pinapanood sa pagtulog at kung wala daw ba silang ibang ginagawa sa buhay. Nakayukong sumagot si Garden at sinabing pagod na daw siyang makita siyang natutulog. At biglang makikita natin ang tululuha at tulo-uhog na pagmumukha ni Garden at sinasabing, yun ang dahilan kaya ipinagdadasal niyang magising na daw siya agad. Gulat naman si Rockil sa reaksyong ito ni Garden at kanyang tinanong kung ano na naman daw ulit ang iniiyak-iyak nito. Sinabi naman ni Damien na natulog daw siya ng buong 2 araw. Napabangon naman si Rockil nang malaman na 2 araw na pala siyang nakarete sa kanyang kama. Dito ay sumagot na si Gaintis at sinabing, tama po kamahalan. Dugtong pa ni Gaintis na, kung gusto daw ba niya na mamatay siya. At paano daw niya sasabihin sa hari na nawalan siya ng malay dahil sa kapangyarihan niyang kuryente na ipinatama sa kanya. Awkward namang tumawa si Rockil at humingi ng tawad kay Gaintis. At bigla niyang naalala dito si George at kanyang kinamusta. Mabilis naman itong lumabas sa likod ni Damien at sinabing, ayos na ayos daw siya. At patawa-tawa itong lumapit kay Rockil. Nagtanong naman si Rockil na kung ano daw ang ginagawa niya dito. Sumagot naman si George at tinuro si Garden na mamula-mula pa at namumugto ang mga mata dahil kakagaling lang sa paghagulgol. At sinabing kinulit daw niya ito para payagan siyang makapunta dito. Sa pagpapatuloy ni George, sinabi din niya na ang dahilan daw niya kaya siya nandito ay para bigyan siya ng Reg Along ito pagkagising niya. Makikita natin dito ang kwintas na may paabit na kahoy na hugis puso. Agad namang tinanggap ni Rockil ang kwintas at may galak na tinanong kung ginawa daw ba niya ito habang natutulog siya. Habang tinitignan ang kwintas na bigay ni George ay iniisip ni Rockil na parang nagigilty siya dito. Niligtas lamang niya ang bata dahil gusto niyang magkaroon ng karagdagan buhay. Iniisip din dito ni Rockil na hindi sila dapat maapektuhan sa mga ginagawa niya.
At dito ay tinawag ni George si Rockil at sinabi nito na gusto din daw niyang maging mabuting tao balang araw. Gusto daw niyang tumulong sa kapwa, katulad daw ng ginagawa niya. Dahil sa sinabing ito ni George ay tila naantig ang puso ni Rockil at hindi na nakapagsalita. Nasabi na lamang niya dito na maganda ang pagkakagawa ng kwintas na ito. Natuwa naman ang bata dahil sa nalaman niyang nagustuhan ng Crown Prince ang kanyang munting regalo para sa kanya at ito ay nagpasalamat. Muli ay nagsalita si Rockil at sinabing ang pinakamagandang regalo na nakuha niya talaga ay, ang makitang malusog si George. Mukha namang na-touch itong si Zayntis sa sinabing ito ni Rockil, ngunit si Garden ay tila may namumuo na namang luha sa gilid ng kanyang mga mata at mukhang handa na naman sa pag-iyak. Ngunit bago pa man mapaiyak si Garden ay inawat na ito ni Rockil at sinabi na tila kailangan pa niya ng konting pahinga, at dahil ramdam pa rin daw niya ang pagod. Sumagot naman dito si Zayntis at sinabing sila ay lalabas na ng kwarto at sinabihan ding magpahinga daw siya ng maigi. At bago makalabas ay makikita natin si George na kumakaway kay Rockil at sinasabing, hanggang sa muling pagkikita, paalam. Kumaway din si Rockil at nagpaalam din sa bata. Pagkasara ng pinto ay makikita natin si Rockil na sinusuri ang kwintas na ibinigay sa kanya ni George. Habang sinusuri ay sinasabi niya, sinong hangal ang magsusuot ng ganitong klaseng kwintas. Dugtong pa niya na ito daw ay napakasimple lang at wala man lang mga diamant. At dito ay nagpasya na lang matulog si Rockil. Makikita natin ang payapang gabi mula sa kwarto ni Rockil. At makikita din natin dito ang hangal na si Rockil na natutulog habang suot-suot ang kwintas na kanina lamang ay pinipintasan niya.